Magandang araw mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Pedro at ang kanyang pagsubok na labanan si Disciple Matthias. Pumasok na nga sila ni Pedro sa library ng paaralan. Nagtataka si Yun kung ano daw ang kanilang ginagawa dito. Bakit dito sila pumunta? Ito daw ay isang dead end, hindi daw ba mas mabuti kung lumabas na lang sila? Pero ayon kay Pedro, mas delikado pag nasa labas sila. Maaari din na masaktan ang mga civilian. Pero bakit daw sa dinami-dami ng lugar ay dito ang napili ni Sun Gu? Biglang pinatahimik ni Pedro si Yuna. Alam ni Pedro na malapit lang si Matthias. Tama nga at dahan-dahan itong pumasok sa library. Tahimik na nagmasid si Pedro at Yuna. Dumating na nga si Matthias at biglang nagsalita. Sa lahat daw ng posibleng lokasyon na pwede nilang pagtaguan, bakit daw pinili nila ang library? Sa isip ni Yuna ay napagtanto na niya bakit dito pinili ni Kim Sun Gu. Ang dahilan ay pwede silang makatago. Kumpara sa mas malaki at malawak na gym, ang library ay maraming parte na kung saan pwede silang makatago. At ang kakayahan ni Matthias sa mga ganitong lugar ay mahina. Hindi katulad sa gym, maraming nakaharang sa library lalo na kapag gumamit siya ng drone. Mukhang malaki ang pag-asa nilang manalo. Napapaisip pa si Yuna kung ano ang pwede niyang maitulong pero bigla siya hinawakan sa ulo ni Pedro at pinayuko para maprotektahan siya sa pagsabog. Sinabi ni Matthias na kung ang plano nila ay magtago, ngayon pa lang ay sinasabi na niya na ito ay palpak. Biglang pinalipad ni Matthias ang kanyang mga drone. Ang paghanap daw sa kanila ay walang kahirap-hirap at napakadali lang. Wala ngang kahirap-hirap na nakita ni Matthias si Yuna. Agad niya itong pinasundan ng drone para tapusin na pero napakabilis ni Pedro na sumugod at sinira ang drone. Tinanong siya ni Matthias kung ang paghuli ba sa mga drones habang ginagawa si Yuna na bitang ang magandang ideya ni Sun Gu. Sa isip ni Yuna ay nakakahanga ang ginawa ni Sun Gu pero hindi daw sila mananalo sa ganitong pamamaraan. Sinabi naman ni Matthias na titingnan niya kung gaano magtatagal ang ideyang ito ni Sun Gu. Napakaraming drone ang pinapasok ni Matthias sa loob ng library. Tila balak niya na paglaruan ang dalawa. Agad muling nagtago si Pedro at Yuna. Pinagsabihan ni Pedro si Yuna na makinig sa kanya. Ang parteng ito ang pinakaimportanteng parte ng kanyang plano. Hanapin daw niya ang bagay na pinapahanap niya. Agad naman na sumunod si Yuna sa utos ni Pedro. Pero nag-aalala si Yuna sa braso ni Sun Gu. Hayaan daw siya nitong tumulong sa kanya sa pakikipaglaban. Pero sinabi ni Pedro na malaking tulong na daw ang ginagawa niya. Kung buhay pa daw siya mamaya, ay magkikita na lang sila pagkatapos nito. Agad na lumabas si Sun Gu para simulan na ang kanyang plano. Hindi rin nagsayang ng oras si Matthias at pinasundan ito ng mga drones. Nakita ng mga drones ang target at hindi nagdalawang isip na pasabugin si Pedro. Napakabilis ni Pedro pero bawat sulok na madaanan niya ay sumasabog dahil sa mga drone. Para kay Pedro ay wala na siya masyadong natitirang oras. Kailangan pa niyang gumalaw ng mas marami. Kailangan niya pang tumakbo. Napaisip si Matthias. Naglalaban daw ba sila kung sino ang unang sasuko? Sinusubukan daw ba ni Sun Gu na ubusin ang kanyang mga bomba? Pero parang alam na din ni Matthias kung ano ang ginagawa ni Pedro. Nagtataka naman si Yuna kung bakit ayaw siyang paglabanin ni Pedro sa mga ganitong sitwasyon ngayong nakapagsanay naman siya. Si Pedro naman ay tila nag-aalala. Hindi niya inaasahan na mas marami palang bomba si Matthias. At isa pa, napakabilis ng kanyang drone. Kahit konti pa ay kailangan niya pang magpahabol. Konti na lang. Biglang nagsalita si Matthias. Pinagsabihan niya si Pedro. Para daw ito sa kanyang ikabubuti. Kung balak daw niya na ubusin ang kanyang bomba, ay mas mabuti pang tumigil na lang siya. Kahit gaano pa daw niya ito isipin, ang mga bombang ito ay mas mabilis sa kanya at mas marami pa. Agad naman na tinapon ni Pedro ang mga libro para pigilan ang maliliit na mga bombang tinapon ni Matthias. Nakakahanga daw ang reflexes ni Kim Sun Gu sa ad ni Matthias. Pero gaya nga ng sinabi niya, ito daw ay walang silbi. May mga bombang nakalusot kay Kim Sun Gu. Sunod-sunod na pagsabog ang nangyari pagkatapos nito. Tila nagkarauon ng panandalian na katahimikan. Unti-unting hamupa ang alikabok at usok sa library. Dahan-dahan naman na lumapit si Matthias. Ano na daw ang kanyang gagawin tanong ni Matthias. Sa kanyang nakikita daw, ay tila hindi na kaya ni Sun Gu na magpatuloy sa pakikipaglaban.
Sa isip naman ni Matthias, tila wala naman masyadong nangyari kahit sinubukan siyang pahabulin ni Sungo. Ano ang ginagawa niya? Na-overestimate daw ba niya si Kim Sungo? Sa likod niya ay bigla naman sumugod si Yuna gamit ang isang kutsilyo. Pero gaya nga ng sinabi ni Matthias, lahat na ito ay walang silbi. Nagkaroon ng biglang pagsabog sa dadaanan sana ni Yuna. Agad siyang tumilapon at tumama sa isang bookshelf. May natitira pang malay si Yuna. Binalaan niya si Sungo at sinabihan na tumakbo na. Pero tila may napansin si Yuna. Parang may kakaiba. Bakit daw tumigil si Matthias sa kanyang mga pag-atake? Dahan-dahan na bumangon si Pedro. Sinabi ni Matthias sa kanya na bibigyan niya daw ito ng pagkakataon na mabuhay. Sumuko lang daw siya at magbigay ng impormasyon tungkol kay Pedro. Tapos na ang oras ni Pedro. Bakit daw hindi na lang magtrabaho si Kim Sungo sa kanya? May kakayahan daw si Sungo na magtrabaho sa malalakas na mga lugar. Pero biglang sinabi ni Pedro sa kanya na hindi daw niya alam na masyadong madaldal ang isang Matthias. Siguro ay kailangan niyang magsalita ng magsalita. Ano daw ang ibig sabihin ni Sungo? Pagtataka ni Yuna. Gaya nga daw ng kasabihan ng mga taga-kanluran, all bark, no bite. Bakit? Bakit daw hindi na siya umaatake sa kanya? Ano daw ang nangyayari kay Matthias? Bakit hindi siya gumagalaw? Biglang dinaikit ni Pedro ang isang maliit na bomba sa kanyang noo. Hinamon niya si Matthias na pasabugin ito ngayon din. Pinagpapawisan si Matthias at hindi ginawa ang hamon ni Pedro. Sinabi ni Pedro na walang duda at napakalakas at napakagaling ng BCI skills ni Matthias. Dahil kaya daw niyang makontrol ang lahat gamit ang kanyang utak. Pero, ang BCI ay may malaking kahinaan. At ito ay, ang mag-overload. Basang-basa ng pawis si Matthias. Nag-iinit ang kanyang katawan. Ang lahat ng mga electronic devices ay may posibilidad na mag-overheat. Kung wala daw kulang mechanism ang isang device, kinakailangan ito ng cooldown period. Ang katotohanan na nagiging madaldal daw si Matthias ngayon, ay dahil kumukuha lang ito ng oras. Sinabi ni Matthias na wala pa ni isang nakaalam ng kanyang kahinaan kahit pa ang kanyang mga kasamahan. Sino daw ang mag-aakala na malalaman ito ni Sungo kahit ngayon lang sila nagkita? Nasorpresa daw ulit siya. Tama siya, gumagamit nga siya ng BCI, at inaamin niya rin na overloaded na siya dahil sa paggamit ng mga drones. Pero paano daw ito? Iniisip niya kung paano siya lalaban kahit walang BCI. Pero ngayon, lalaban na niya si Sungo gamit ang totoong siya. Tinapon ni Matthias ang ibang klaseng mga bomba. Sa isip ni Pedro, iba ang mga bombang ito sa mga drones. Sisabog ang mga ito sa oras na damaykit sila sa tao. Nagulat si Pedro, sunod-sunod ang mga bomba na tinapon sa kanya ni Matthias. Napakabilis naman niya itong naiiwasan. Sa isip niya, naabot na niya ang pinakamataas na taktak ng bundok pagdating sa kanyang career bilang isang disciple, pero ang bilis ng kamay ni Matthias ay mas mabilis pa kaysa inaasahan niya. Sunod-sunod na pagsabog ang nangyari sa loob ng library. Sa isip naman ni Matthias, alam niyang nawawala na ng lakas ng loob si Kim Sungo. Pero ano daw ito? Bakit? Bakit ang mukha niya ay masyadong kalmado at walang takot? Sa isip naman ni Yuna ay natagpuan na niya ang pinapahanap ni Pedro. Lumalapit na rin ang distansya ni Matthias at Pedro. Mahirap na daw itong maiwasan ni Pedro. Tinanong ni Matthias si Kim Sungo. Ano na daw ang kanyang gagawin? Naging mas malapit na daw ang kanilang distansya at wala na siyang matatakbuhan. Tama nga siya saad ni Pedro. Ang katotohanan na wala ng distansya sa gitna nila, ay nakakabigay daw ng tuwa sa kanya. Ang danger zone ng pagsabog ng bomba ay nasa 1 metro ang radius. Ang panganib na ito ay hindi lamang delikado para sa kanya kung hindi ay delikado din kay Matthias. Kaya napagdesisyonan niyang gawin ito. Tila nagulat si Matthias. Ano daw ang kanyang gagawin? Tinapon ni Pedro ang isang lamesa kay Matthias. Napakadali lang na pinasabog ito ni Matthias pero nangangamba pa rin siya. Napakabilis naman na sumugod ni Pedro. Ang tanging paraan para daw matalo si Matthias ay close combat. Tinuhad ni Pedro si Matthias sa mukha. Napamura si Matthias. Nasangga niya nga ang atake ni Pedro pero napakalakas pa rin ang impact dahil damyugo ang ilong niya. Masama daw ito, natuklasan na ni Pedro ang kahinaan ng mga bomba niya. Pero kahit daw gawin niya ito, tila ay masyado itong padalos-dalos. Hindi daw ba siya natatakot sa kanyang mga bomba?
Agad na dinampot ni Pedro ang isang basurahan na may garbage bag pa sa loob. Sinabi ni Pedro sa kanya na huwag daw siyang masyadong magulat pa. At ito ay dahil nagsisimula pa lamang sila. Abangan po natin mga ka-recap ang patuloy na bakbakan ni Pedro at Matthias sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!